Tulad nga ng sinasabi ngayon ni former speaker na wala naman daw siyang kinalaman doon sa small committee at sa BICAM dahil ang nandun ay si Senate President Chis Escudero at si Zaldico. Naniniwala po ba kayo na walang kinalaman yung si dating speaker? Hindi pa ako naniniwala na walang kaalaman ang speaker tungkol sa... Ayan ang pinakamahalagang batas na ipinapasa ng Kongreso taon-taon. Eh kung isang ordinaryong congressman may pakialam, hindi lalo na yung speaker. So ibig sabihin yung kanyang Saka siya speech pumili kahapon. kay Congressman Zaldico. Although binoto, pero siya mismo ang pumili. Alam na alam yan ng buong Kongreso. Talagang may say ang speaker sa pagpili ng mga major committees sa Kongreso. Eh kung dahil naman may nangyayaring korupsyon dyan sa sinasabing yung ano na yan, ano naman po pinakamalaking ambag dyan ni Marcos? Ni President Bongbong Hindi, Marcos? ang tinatanong ko kasi, alam mo, marami namang naging pangulo sa ating bansa. Ngayon lang na nangyari yan. Bakit? Kasi, for example, si GMA, nung tinataas ng Kongreso, yung pondo, umalag siya. Kaya nga, nagkaroon tayo ng re-enacted budget. Kasi may veto power ang presidente. Pagka yung ganyan ang gusto nyong budget, kasi ang tawag sa budget, isang tawag sa national budget is President's budget. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo. Ang tawag niyan, Philippine Development Plan. So para magawa mo yung Philippine Development Plan, yung mabawat ahensya ng gobyerno, gumagawa sila ng plano. Infrastructure, ito para matupad itong Philippine Development. Health, ito para matupad. Education, para matupad yung mga pangarap mo para sa taon na ito. So pagka binabago mo yan, binabago mo yung Philippine Development Plan. Presidente yan siya ang nagpaplano niyan di ba? So, hindi mapayag si GMA, si Pinoy, hindi mapayag. At maging si President Duterte, hindi siya pumayag, di ba? So, pagdating dito, sinalaula ng 19th Congress yung budget ng Pangulo, 2023. Hindi ako naniniwala na hindi niya, siguro kung isang taon, baka pwede, napalusutan siya. Pero kung 3 taon, andyan yung kanyang mga gabinete, at hindi niya alam. So sabi ko, it's a question of complicity, it's a question of complicity or competency. Di ba? So naniniwala kayo na may direktang kaalaman si Marcos Kaya nga, dito sa... tanong ko, kung hindi niya alam yan, ano yung susunod? Pag hindi niya alam, presidente ka, hindi mo alam. Competent. Umayos ka na dyan. It's a question of complicity or competency. Kaya nga, maraming lumabas during the oral arguments yesterday sa Supreme Court. May, for example, ang pumipirma lang sa unprogram, sa release ng SARO, sa mga unprogram funds, yung sinabi ng Solicitor General na ano lang daw, yung Secretary of DBM. Kaya doon lahat nakapirma na may kopya ko lahat, nakapirma yung Secretary. Pero meron din provision na dapat yan aprobahan ng Presidente, at least for 2024 national budget. Parang hindi nasunod yun. So, marami talaga. Medyo nagulo itong pagbabudget ng 3 taon because of this unprogrammed Pero appropriations. Kung di ba meron tayong EU dyan na dapat yung presidente ang pipirma pag-release ng Pero unprogrammed? tinanggal yun noong 2025. Bakit kaya? Anong Hindi ko palagay alam, niya hindi ko alam. ba't tinanggal? Hindi ko alam. Siguro para mawala ng responsibilidad yung presidente, legal responsibility. Pero sabi ko nga, hindi naman pwedeng the secretary of the alter ego lang siya So hindi dapat lahat ng pondo na i-release ng DBM, lalo na sa unprogrammed appropriations, dapat may pagpayag ang Pangulo. Sino po ang nagtanggal nun, Kong? May tinanggal yun sa special provision ng GAA 2025. So naalala ko kung ito nakakalimutan na kasi ng tao yung sa Maharlika Fund tsaka itong sa PhilHealth. Parang nabalitaan natin ito yung ginamit Hindi nilagay sa Maharlika Fund. Yung PDIC, 107 billion, saka yung 60 billion ng PhilHealth. Yun ay, dahil wala namang pagkunan ng pondo, ginawa nila na revenue yon, source of revenue. At ginamit nila para sa mga proyekto. At nakita ko sa program appropriations, marami yung napondohan ng PhilHealth at ng PDIC na mga flood control, mga proyekto. Ano pong sinasuggest ninyo doon sa inyong petisyon sa Supreme Court? And I-declare na unconstitutional yung unprogrammed appropriations dahil meron namang paraan na kung sakasakali may excess na income
at may mahigpit na pangangailangan, magpasa na lang ng special appropriations o kaya gamitin na lang yung contingency fund. So totally scrap natin yun. Yung, Pag na-declare ano, ng Supreme Court, wala na yun. Kaya nga, mahalaga na ma-desisyonan to before the 2027 budget na mapag-usapan ng Kongreso para kung sa ganun, wala na talaga yan. sa kaalaman ng mga kababayan natin kung ano ang magiging benepisyo ng masang Pilipino dito sa inyong petisyon. Well, ang sinasabi nila kasi, ang dahilan ng unprogrammed appropriations para daw mapadali. Ibig sabihin, convenience. Pero sabi ko, yung safeguard is more important than convenience. So sa tingin nyo Kong, bilang kongresista, dito ba nanggagaling sa unprogrammed appropriation yung karamihan sa nakukurap na perang taong bayan? Nitong 3 taon, nitong 2023, 24, 25, marami po galing doon. Eh, paano sa 2020? 2026 mo, nabantayan namin eh. Nandun po na, ako. okay na po siya. Kung di ba ano, Meron pa rin, pero yun nga, kaya nga kinestyon ko, meron pa rin 150 billion, pero hindi masyadong controversial ngayon. Pero sabi ko nga, kahit hindi controversial ngayon yan, paano sa susunod na taon? Kung sa susunod na taon, kung tahimik na, walang gano'ng nagbabantay. Kaya mabuti pa ngayon pa lang, matuldo ka na yan. Kung sabi mo sa isang interview mo, mas malaki yung 2024 na nakurakot kaysa sa 2025. Paano Ang sabi po ko, yan 2024 is more corrupt than the Yes, 2025 budget. Kasi nga, mas malaki yung unprogrammed appropriations doon. Pero parang ang lumalabas 2025 eh, no? Eh, kasi yun doon nabuko eh.